Para diretso na alive ang umaga mo. Para diretso na buhay ang dugo mo. Para diretso na ang bangon at trabaho na agad-agad. Iaarangkada na namin ang mga balitang kailangan mo. Ibibigay na namin ang mga impormasyong pinaka-latest, pinakabago, pinag-uusapan, trending, viral. Arangkada Balita live sa DWIZ Metro at Mega Manila. DWIZ News FM regional stations. Naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News account, Facebook, YouTube at DWIZ News website. At panoorin din ang live nationwide sa Aliw 23 Free TV. Arangkada Balita. Arangkada na sina Drew Nasino at si Ate Juday, Judith Estrada Lerino. Gising ang morning mo sa Arangkada Balita. Magandang umaga po ng Huwebes. Samahan niyo po ang inyong lingkod, Judith Estrada Lerino, sa isang oras nating balitaan dito po sa Arangkada Balita. Arangkada Balita. Siyempre, welcome po sa DWIZ 882 at sa Aliw Channel 23. Narito na ang ulo ng ating mga balita. Arangkada Balita. Senado ipinatitigil sa COMELEC ang pagtanggap ng pirma para sa Chacha. Arangkada Balita. Pagpapalawig ng PUV consolidation aprobado na ni PBBM. Arangkada Balita. 8 probinsya ramdam na ang tagtuyot, 19 na iba pang lugar na apektado na rin ng dry spell. Arangkada Balita. Isang Pilipinong sundalo kabilang sa nasawi sa malawakang pambobomba sa Gaza ayon yan sa Philippine Embassy. Arangkada Balita. Sa ibayong dagat, death toll sa landslide sa China tumaas sa 34. Arangkada Balita. Sa pambalakasan naman, LeBron James sa Stephen Curry sa sabak sa Paris Olympics. Arangkada Balita. Uy, reaksyon nila, oh no! Loisa Andalio at Ronnie Alonte, maghihiwalay na raw? Arangkada Balita. At sa ating viral news, pasaherong naiwan ng rider, naku po, viral sa social media. Drew Nasino at si Ate Juday. Pagtanggap po ng signature sheet, yan, yung mga lagdaho yan, para sa Chacha dahil wala namang lumantad na
o lumalantad na proponent nito o nagsusulong ng nasabing hakbang. Sa panayam ng DWIZ, binigyang diin ni Atty. Makalintal na ang kawalan ng impormasyon kung sino ang nagpasimula ng pagpapapirma para sa People's Initiative ng Chacha ay dapat questionin ng COMELEC. Anya, parang basura at baliwala lamang ang mga signature sheet dahil itatambak lang ito ng komisyon bilang katibayang natanggap nila ang mga nasabing dokumento. Arangkada Balita! Pabor ang grupong pirma sa pag-imbestiga ng mga otoridad sa mga nakalap na lagda kaugnay sa People's Initiative. Ipinaliwanag ni Attorney Everesto Gana, isa sa mga opisyal nitong grupong pirma, na sila ang dumedepensa sa mga pirma o sila ang nagtatanggol sa mga pirma na lumalabas ngayon hinggil sa mga aligasyon ng katiwalian sa pagkalap nga ng lagda ng publiko. Anya, sa oras na pumasok na ang sinumang government investigating body na mag-imbestiga sa kung paano nakalap ang mga lagda para sa People's Initiative ay bukas ang grupong pirma hinggil dito. Matatandaang dinagsa o hanggang ngayon ay lumalabas ang mga aligasyon na nakalap o kaugnay o laban dito sa nakalap na mga lagda kaugnay nga sa People's Initiative kung saan, eto na yung ilang aligasyon o ang mismong aligasyon na may katapat na bayad ang kada pirma sa sinasabing isinumiting signature sheet. Arangkada Balita! Patuloy na tatanggap ang COMELEC o Commission on Elections ng listahan ng mga pirma para sa People's Initiative. Ito ang muling iginiit ni COMELEC Chairman George Garcia kung saan nasa halos 200 distrito na sa bansa ang nakapagsumite ng signature sheet. Ayon kay Chairman Garcia, hindi pa nila isinasailalim sa verification ng mga pirma lalo na't wala pa namang inihahaing petisyon ang nagsusulong ng People's Initiative. Gayunman, tiwala itong si People's Initiative for Modernization and Reform Act Lead Convener Noel Oñate. Ito po yung grupong pirma ha. People's Initiative for Modernization and Reform Action. Ayan. Ha, ayon dito kay Lead Convener Noel Oñate na sa loob ng 2 hanggang 3 buwan ay makakakuha sila ng sapat na pirma lalo na hinihintay na lamang nila ang iba pang coordinators. Arangkada Balita! Sa kaugnay pa ring balita, 13 minuto makalipas ang 5:00 ng umaga, umabot na sa mahigit 1,000 lugar ang nakapagsumite ng lagdas sa Commission on Elections kaugnay dito sa People's Initiative. Ayon sa COMELEC, nasa 1,032 syudad at munisipalidad ang nabigyan ng full body ng Election Officer Certification matapos makapagsumite ang mga ito ng mga lagda. Katumbas naman ito ng 172 distrito sa Pilipinas at lampas na sa kalahati ng 254 na legislative district sa bansa. Inanunsyo naman ng grupong pirma o itong People's Initiative for Reform, Modernization and Action na nasa 30% pa lang ng 8 milyong lagda na kailangan ang kanilang nakakalap. Dagdag pa ni pirma National Convener Noel Oñate, nakatumbas naman ito ng mahigit 2 milyong lagda na kanilang nakalap na. Arangkada Balita! Sa panig muli ng COMELEC, muling iginiit ng Commission on Elections na babantayan at bubusisiing mabuti ang mga nakalap na pirma para sa People's Initiative. Sa panayam ng DWIZ, sinabi ni COMELEC spokesman Attorney John Rex Lojanco na nasa unang bahagi pa lamang ang proseso at sa oras na may maghahain o maisampang petisyon kaugnay rito ay i-verify na nila ang mga nasabing lagda.
makakaasa po kayo na bubusisiin po ng COMELEC yan. Nandito pa lamang po kasi tayo sa unang stage po ng ating proseso, kung sasabihin. Ang proseso po kasi, nangangalap sila ng pirma at ang unang stage niyan, bibilangin lang po ng COMELEC nang wala pang verification. Yan po yung unang stage pa lang. At dating po tayo talaga dun sa puntong may verification kung naisampa na po ang petisyon na hanggang ngayon ay wala pa. Ikalawa, kapag ka po naging sufficient informant substance na ang petisyon ito pagkatapos ma-evaluate ng COMELEC. At saka pa lang po tayo tutungo doon sa proseso ng verification. Tingin pa ni Attorney Laujanco na hindi maaaring magkasabay o pagsabayin ang pagbibilang ng mga pirma sa People's Initiatives at ang muling pagbubukas ng voters registration na nakatakda sa February 12. Hindi po pwedeng pagsabayin po ang pagre-rehistro at pagbe-verify. Kaya nga po ang commitment namin, kung talaga magbe-verify, tatapusin namin sa loob ng isang buwan para makabalik muli tayo ng pagre-rehistro. Pero may ikalawa po na rason kung bakit baka huminto muli tayo ng registration. Ayon po sa Republic Act 8189 kasi, kapag nag-set ka ng plebisito 90 days before that, bawal ka nang magparehistro. So talaga pong mapipilitan kaming huminto ng registration. This time, ayon sa batas na po yan. Yan po naman mga kaibigan ng tinig ni COMELEC spokesperson Attorney John Rex Laudianco sa panayam ng DWIZ. Arangkada Balita! Ang pahayag naman ni Senador Bato de la Rosa sa nasabing usapin pa rin, cha-cha-cha. Hinamon ni Senador Ronald Bato de la Rosa ang mga mambabatas na nasa likod ng tinawag niyang Politicians Initiative na amyendahan ang konstitusyon. Sinabi ng Senador na malaking panlilin lang ang ginagawa sa mga tao upang mapapirmahan ang petisyon na naglalayong amyendahan Labing 8 minuto makalipas ang ikalima ng umaga. Dako muna tayo sa mga report ng ating DWIZ Patrols. DILG Secretary Abalos na isang makausap si COMELEC Chairman Garcia ukol sa People's Initiative. Alamin natin ang detalye mula Patrol 13 Gilbert Perdes. Ibinahagi ni DILG Secretary Benhur Abalos Jr. ang kanyang intensyon na may pag-usap kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia upang humingi daw ng paglilinaw hinggil sa papel ng mga opisyal ng barangay sa pangalap ng pirma para sa People's Initiative. Sa isang press briefing sa Malacanang, umaasa si Abalos na sa loob ng linggong ito ay matatanggap nila ang tugon ng COMELEC hinggil sa kanyang hirit. Sa isang naunang sulat kay Chairman
Garcia, hiniling ni Abalos ang paglilinaw ukol sa pangalap ng pirma para sa sinasagawang People's Initiative para sa pag-amyenda sa saligang batas. Ipinahayag ni Abalos na bagaman meron siyang naunang sulat, mas magabubuti raw na magkausap sila ni Garcia sa personal. Nagkaroon ng kalituhan sa DILG hinggil sa pagsali ng mga opisyal ng barangay sa aktibidad ng pangangalap ng pirma. Ipinalabas ni Abalos ang isang resolusyon ng COMELEC noong Abril 2022 na nagsasaad ng exemption para sa mga elected officials mula sa pagbabawal sa nasabing partisipasyon. Itong nagbigay daan o batayan para kontrahin ni Abalos ang sinabi ni DILG USEC Chito Balmosena na nagsabing hindi raw dapat nagkikisawsaw ang mga barangay officials sa nasabing aktibidad. Patrol 13, Gilbert Perez para sa Himpilang May Todong Lakas. DWIZ nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! Sa ibang balita, investigasyon ng Senado sa mga issue laban dito kay Pastor Kibuloy, tinawag daw na bogus. Alamin po natin ang kabuang report. Ihatid ni Patrol 19, Cel Ortega Bueno. Tinawag na bogus ni Pastor Apollo Kibuloy ang pagdinig ng Senado kaugnay sa mga umano'y pang-aabuso niya sa ilang miyembro ng Kingdom of Jesus Christ. Kaya ayon kay Pastor Kibuloy, hindi siya kailanman naharap sa investigasyon na pinangunahan ni Senator Risa Hontiveros. Sinilabas na audio recording ng Kingdom of Jesus Christ, sinagot ni Kibuloy ang mga aligasyon laban sa kanya. Kinwestiyon din ito ang kredibilidad ng mga witness na humarap sa Senado na nakatakip naman daw ang mukha at tinatago ang kanilang identity. Kung naniniwala daw si Senator Risa Hontiveros sa mga testigo nila, dapat idiretso nila ang reklamo sa korte. Tinawag din bayaran ni Kibuloy ang mga witness na inilabas pa niya ang totoong pangalan ni alias Amanda. Matagal na raw itong nagkasa ng kaso sa korte laban sa kanya sa Davao pero na-dismiss din. Tinanong din niya si La Hontiveros kung bakit sinisira ang kanyang reputasyon na pang-international. Sinabi naman ni Hontiveros na nasa na ba si Kibuloy, handa na raw ba itong humarap sa Senado. Siya daw kasi ang dapat na sumagot dahil siya ang sentro ng akusasyon ng mga testigo. Ito sa Patrol 19, Cel Ortega Bueno, para sa DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! Sa iba pang balita, balikan natin ang palasyo ng Malacanang. Iba pang malalaking kaganapan doon. Ihatid ni Patrol 13, Gilbert Perez. Inihayag ni DILG Secretary Benhur Abalos na walang nakarating na ulat o impormasyon sa kanya ukol sa pag-ugnayan ng International Criminal Court sa Philippine National Police o anumang lokal na pamahalaan hinggil sa investigasyon sa War on Drugs campaign ng nakaraang administrasyon. Sa isang press briefing sa Malacanang, sinabi ni Abalos na wala siyang nalaman na report mula sa ICC o anumang kahalintulad na ahensya na nagpapatunay ng kanilang pag-ugnayan sa PNP o sa mga lokal na pamahalaan. Una na nagbigay ng pahayag si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi niya kinikilala ang jurisdiction ng ICC sa Pilipinas at hindi natutulungan ang kanilang investigasyon kahit na ito'y magtanong sa mga pulis at iba pang ahensya ng pamahalaan. Ayon naman kay Abalos, ang pamahalaan ay susunod naman sa direktibang ito. Patrol 13, Gilbert Perez para sa Himpilang May Todong Lakas. DWIZ nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! Samantala, nako ito raw si House Speaker Dedma sa mga kritiko ng Chacha. Ang mga detalye sa ulat na yan ihatid ni Patrol number 11, Tina Nolasco. Ayaw patulan ni House Speaker Ferdinand Martin Romualdez ang kanyang mga kritiko o ng Kamara kaugnay sa nilulutong pag-amyanda sa saligang batas. Kasunod ito ng manifesto ng mga senador na tumututol sa People's Initiative na umunay siyang may pakana. Ayon kay Romualdez, nirerespeto niya ang mga pahayag o opinyon ng iba dahil karapatan nilang magsalita. Sa katunayan, mas handa siya
siyang makipagtulungan sa mga senador hand in hand at yayakapin na anya ang resolution of both houses number 6 dahil baka ito anya ang solusyon sa mga suliranin ng Pilipinas. Paliwanag pa ni Romualdez, ang economic charter na kanyang isinusulong ay para sa mga Pilipino at hindi para sa mga kongresista, mga senador o para sa Pangulo. Ito si Patrol 11, Tina Nolasco para sa Impilang May Todong Lakas DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Drew Nasino at si Ate Juday, Arangkada Balita. Balik tayo mga kaibigan sa ikalawang bugso ng ating balitaan dito syempre sa Arangkada Balita. Ngayon nga ay araw ng Huwebes, January 25, 2024 at puntahan muna natin ang ating Metro Patrol reporters. Uy, dito sa bandang Kamanaba ha, partikular sa Caloocan, dalawang arestado sa higit o mahigit 200,000 na halaga ng droga. Nakapaw, hindi maubos-ubos. Alamin po natin ang report hinggil dito ni Mama Beth Samson. Mama Beth, good morning! Good morning, Ms. Juday. Naaresto ang dalawang lalaki sa kinasang anti-illegal drug buy-bust operation at naharap nga sa kasong paglabag sa Sections 5 at 11 Article 2 of RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 sa Caloocan City. Sa ulat, alas 2:18 ng madaling araw kahapon nang masakote sa 2nd Avenue BMBA Compound, Barangay 120, Caloocan City ang mga sospek. Kinilala naman ni Caloocan Police Chief Police Colonel Ruben Lacfesta ang mga sospek na sina alias Edong, 30 anyos, ng 139 Calaanan Street, Corner P. Jacinto, Barangay 86, Caloocan City at isang alias Badjong, 21 ng 638 2nd Avenue, Barangay 120, 120, Caloocan City. Nakumpiska sa mga arestadong suspect ang 15.03 grams na shabu na may standard drug price na 102,204 pesos at isang 1.03 grams na shabu na may total na 16.06 grams value na 109,208 na may kabuuan o suma total na 211,212 pesos makara magbenta ng droga sa isang pulis na nagpanggap na buyer. Ang ikinasang buy-bust operation ay mula sa impormasyon ng regular information ng regular confidential informant sa mga operatiba at makaraan ng isinagawang validasyon sa mga tamang impormasyon ng informante, matagumpay na naaresto ang mga suspect. Sasailalim naman ang dalawang naarestong suspect sa inquest proceedings. Metro Patrol Beth Samson para sa Himpilang May Todong Lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita. Samantala, high value target timbog sa Valenzuela. Narito naman ang report ni Kuya Danny Cruz. Kuya Danny, good morning. Kuya Danny. Hello? Yes, go ahead. Yes, good morning. Isang high-value individual na kabilang sa listahan ng Station Drug Enforcement Unit ng Valenzuela Police ang natimbog sa buy-bust operation na ikinasa ng mga otoridad sa pangunguna ni Police Captain Ronald Sanchez. Naaresto ang suspect sa Pro 4 sa Orozco Street, Barangay Mapulang Lupa sa lungsod ng Valenzuela. Ayon kay Police Colonel Salvador Destura Jr., ang programa ni Chief PNP na inilatag ni Police Brigadier General Rizalito Gapa sa Kamanaba area na tinawag na Aggressive and Honest Law Enforcement Operation na kanilang agad ipinatupad. Patuloy anyang nagtatagumpay ang Police Valenzuela sa laban nito sa illegal drugs sa pagkakaaresto nila sa isang high-value target at nakasamsam dito ng ebidensyang inihinalang shabu na aabot ang halaga sa 340,000 piso. Tiniyak nitong si Colonel Destura na tapos na ang illegal na aktibidades ng suspect sa lungsod ng Valenzuela matapos na sampahan ito ng kasong paglabag sa Section 5 at Section 11 ng Republic Act 9165 sa Prosecutor's Office. Ikinulong na ang suspect sa Valenzuela Police Detention Cell. Yan ang update. Ito si Danny Cruz para sa Impilang May Todong Lakas, DWIC. Nagpapalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita.
Mula sa Metro Manila, dakuan natin ang sitwasyon sa mga lalawigan. World Cleanup Campaign. Ginanap daw dyan sa bayan ng Burgos sa Ilocos Norte. Ang mga detalye sa ulat ni Ronald Idol Domingo. Idol, good morning! Yes, Palusog Idol. ng lawag ito ginanap. Umabot sa 75 bag na basura ang dinampot ng 80 kalahok sa 7712 Worldwide Clean-up Campaign ng World Mission Society Church of God sa Vera Varit Bypass Road. Ayon kay Miss Jimpol Rangol, 7 Korean short-term group ang kasangkot sa paglilinis ng bypass road. Kasama rin ng aktibidad sina Miss Mylene Pascual, Department Head ng City Environment and Natural Resources Office ng Lawaga, at mga kawani barangay officials at SK officials ng Barangay 28 sa nasabing lungsod. Niya dinala sa LGU Sanitary Landfill ang mga nakolektang basura, ngunit ang mga recycle ay hiniling ng mga basurero na magkakaroon ng maibibenta. Ang kampanya sa paglilinis ay sinasagawa ng ilang beses sa isang taon. Ito ang Ronda Patrol, Ronald Idol Domingo, nag-uulat para simpilang may tunong lakas, DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! Samantala, sa iba pang balita, 35 minutong makalipas ang ikalima ng umaga, pinalawig ng pamahalaan ang deadline ng consolidation para sa PUV Modernization Program. Ayon sa Presidential Communications Office, inaprubahan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang rekomendasyon ni Transportation Secretary Jaime Bautista na palawigin pa ng 3 buwan o hanggang April 30, 2024 ang consolidation ng mga tradisyonal na jeep. Ito'y upang bigyan ng pagkakataon ang mga jeepney operator drivers na hindi umabot sa cut-off na makapag-consolidate. Matatandaang natapos noong December 31, 2023 ang deadline para sa PUV consolidation. Arangkada Balita! Aabot naman sa 32,000 delinquent na mga sasakyan at motorsiklo ang nairehistro sa Land Transportation Office National Capital Region mula Enero 1 hanggang 23. Ayon kay LTO NCR Regional Director Roque Versosa III, sa nabanggit na bilang ay may kabuuang 11,745 na sasakyan at 20,625 na motorsiklo ang may delinkwenteng mga account sa pamahalaan ang nairehistro na. Dahil dito, buong taong magsasagawa ang LTO-NCR ng operasyon laban sa mga hindi rehistradong sasakyan. Madami pa siguro ito, no? Kaugnay nga sa ipinatutupad na no registration, no travel policy. Arangkada Balita! Eto naman, para dun sa mga TNVS, itong transportation network service companies, pinaalalahanan po muli ng LTFRB ang transportation network companies sa bansa na sumunod. Sumunod kayo sa mga nakasaad na terms and conditions, mga regulasyon kaugnay dito sa kanilang accreditation. Ito ay matapos ng suspindihin ng LTFRB ang RL Soft Corporation na nag-ooperate bilang in-drive o siyang nangangasiwa sa in-drive kasunod ng paglabag sa fair regulation ng ahensya. Ayon kay LTFRB Chairman Chovelo Guadis III, ang pangontrata sa mga pasahero ay taliwas sa prinsipyo ng transparency na dapat pinaiiral sa mga
Sa ibang balita, nakakaranas na ng tagtuyot ang 8 probinsya sa bansa dahil sa El Nino phenomenon. Ayon kay Office of Civil Defense Administrator Ariel Nepomuceno, ramdam na ngayon ang tagtuyot sa Apayao, Bataan, Cagayan, Cavite, Ilocos Norte, Kalinga, Palawan at maging sa Zambales. Dagdag pa ng OCD official, posibleng makaranas ang tagtuyot sa Abril. Ang karamihan pa sa mga lugar sa bansa maliban sa ilang lalawigan dyan sa Mindanao. Una nang inihayag ng Pag-asa na inaasahang magpapatuloy ang matinding tagtuyot simula ngayong buwan hanggang sa Pebrero. Arangkada Balita! O eto, nasa 19 na lugar, kabilang ang Metro Manila ang nakakaranas na ng dry spell o tagtuyot. Ito ay, ayon sa Pag-asa, ay sa gitna naman ng epekto ng El Nino phenomenon sa bansa. Iniulat pa ng Pag-asa na 23 lugar sa bansa ang nakakaranas ng dry condition. Nabatid na sa dry spell at dry condition ay panandali ang pag-ulan nga ang nararanasan sa isang lugar. Arangkada Balita! Sa ugnay pa ring balita, bahagyang bumaba ang level ng tubig sa mga dam sa Luzon. Ito ayon sa Pag-asa o ayon dito mismo kay Pag-asa hydrologist Adelaida Duran ay sa gitna naman ng epekto ng El Nino phenomenon. Sinasabing sumadsad na ang level ng tubig ng 0.20 hanggang 0.41 meters sa loob ng 24 na oras sa San Roque Dam sa Pangasinan, Pantabangan Dam sa Nueva Ecija at Magat Dam sa Isabela. Habang bumaba naman sa 0.14 meters ang level ng tubig sa Angat Dam na nagsusupply ng tubig sa Metro Manila. Paliwanag ni Duran, ito'y dahil hindi na masyadong umuulan sa ilang lugar sa bansa. Gayunman, nilinaw ng opisyal o nilinaw nitong si Duran na nananatili pa ring mataas ang level ng tubig sa mga dam. Arangkada Balita! Nagpapatuloy pa rin ang rehabilitasyon ng National Irrigation Administration sa Angat Afterbay Regulatory Dam o mas kilala bilang Bustos Dam. Kabilang po sa bahagi ng ahensya o sakbang ng ahensya ang pagpapalit ng rubber gate number 5 ng nasabing dam na napaulat na nasira noong 2020. Ayon sa NIA, agad silang nakapag-ugnayan sa mga LGU at Irrigators Association upang hindi makaapekto ang pagkasira ng dam sa irrigation supplies sa mga magsasaka sa Bulacan at Pampanga. Para naman matiyak ang kalidad ng bagong rubber gate, nagsagawa rin ang NIA ng inflation at leak testing. Oras na matapos ang pagpapalit ng rubber gates ng Bustos Dam, inaasahang may kinabang dito ang mahigit 20,000 magsasaka mula sa mga lalawigan ng Bulacan at Pampanga. Arangkada Balita! Alamin natin ang latest mula sa Filipino Mirror. Bumaba nga ng 25.2% ang stocks ng bigas sa bansa noong Disyembre 2023. Ang ulat o ayon po sa ulat ng Philippine Statistics Authority, aabot sa 1.896 million metric tons ang kabuuang rice stocks sa nasabing buwan na mas mababa kumpara sa 2.53 million metric tons na naitala noong 2022. Kabilang din sa mga bumaba ay ang rice supplies mula sa National Food Authority, household sectors at commercial sectors. Matatanda ang target ng Pilipinas na mag-angkat ng 3.8 million metric tons ng bigas ngayong taon. Sa kabila naman ito, tumaas naman ang corn stocks ng bansa na umabot sa 685,890 metric tons noong December 2023 mula sa 454,030 noong December 2022. Arangkada Balita! Usaping
bigas pa rin, bago sa ating break, nako patuloy sa pagtaas ang presyo ng bigas sa ilang pamilihan dito sa Pasig City. Ito'y sa kabila naman ng mataas na supply dahil sa nakalipas na anihan kung saan nadagdagan pa ng piso ang kada kilo ng well-milled rice mula sa dating 53 pesos ngayon ay nasa 54 pesos na ang kada kilo. Habang tumaas din ng 3 pesos ang presyo ng kada kilo ng regular well-milled rice na mula sa dating 49 pesos ay naging 52 pesos na. Naku, laki naman ito. Nabatid na ito ang tinatawag na broken rice o durog na bigas na medyo madilaw-dilaw daw ang kulay. Arangkada Balita! Balik tayo mga kaibigan sa huling bugso ng ating balitaan dito sa Arangkada Balita, Thursday edition, January 25, 2024. Aba, yung ating inaanunsyo ha, good news para sa mga naghahanap ng trabaho dahil po sagot na yan ng SM Supermalls, kaya sugod na po sa SM City San Lazaro dyan sa Maynila ha, ngayong araw na ito, January 25, para sa mga trabahong hanap nyo at hanap kayo. Simula po yan alas 10 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. So ngayong oras na to, pwede na kayong mag-ready, ayan, para hindi maipit sa traffic at mauna po kayo sa pila dyan sa job fair na alok po ng SM Supermalls, particular ngayong araw na ito, dyan sa SM City sa San Lazaro. Katuwang po ang DOLE o Department of Labor and Employment at local government units. Hatid din ng SM Supermalls ang job fair sa SM City Grand Central sa Caloocan sa February 16 at SM City North Ed sa Annex sa March 1. Kasama rin po ng SM Supermalls sa pagtataguyod ng job fair ang PESO o Public Employment Service Office, Private Sector Advisory Council, Philippine Chamber of Commerce and Industry, Employers Confederation of the Philippines at Philippine Exporters Confederation Incorporated. Gayun din ang mga kumpanya ng SM tulad ng SM Markets, aprobado na ng DTI o Department of Trade and Industry ang pagtaas sa presyo ng ilang pangunahing bilihin na mayroong SRP. Nako, kabilang po dito ang 4 na brand ng sardinas, isang klase ng powdered milk at 4 na sabon. Nabatid na naglalaro sa piso at 50 sentimos habang 6 na piso ang pinayagang dagdag presyo. Naku, 6 na piso, malaki-laki rin yun ha. Pinayagan po yan ng DTI sa mga nasabing produkto. Samantala, kinumpirma naman ni Trade Secretary Alfredo Pascual na pinag-aaralan na ng pamahalaan ang pagtatanggal ng SRP sa mga basic at prime commodities. Arangkada Balita! Ito, mag-ingat ha. Ingat-ingat po tayo, lalo na't ito'y maaring makapagdulot ng disgrasya kung hindi
tututukan at imomonitor, no? 4 na milyong delikadong tangke raw po ng liquefied petroleum gas ang nakakalat sa bansa. Naku, ayon dito kay Regasco President Arnold T, halos 4 na milyon na napalitan ng mga marketers ngayong buwan. Gayunman, may natitira pa raw 4 na milyon na kailangan pang palitan na LPG. Ayan, tiyakin nyo kung medyo gasgas o medyo merong mga kalakalawang, nako, mag-ingat po tayo ha. Papalitan nyo na. Kung kailangang bumili ng maayos, go lang tayo dapat dyan, ha? Tiniyak naman ng Regasco na may nakanda na silang 5 milyong mga bagong tangke na ipapalit sa mga luma at hindi na raw ligtas gamitin. Arangkada Balita! Samantala, panghuling balita bago po sa ating segments, bukas ang 80% ng mga Pilipino na ibalik ang summer break sa buwan ng Abril at Mayo. Ito ay batay sa isinagawang survey nga ng Pulse Asia noong June 19 hanggang 23, 2023. Naku, last year pa pala ito ha. Kaugnay nito, sinuportahan naman ni Senator Sherwin Gatchalian ang naging hakbang ng Department of Education hinggil sa pagbabalik ng dating school calendar. Actually, sabi ni VP Sara, no, siya pong Education Secretary, kanila pong pinag-aaralan. Ayan, inukonsulta nila yung mga stakeholders kung kailangan ba o hindi pa na maibalik po sa dati ang school calendar. Maliwanag po ni Senator Gatchalian, makapagbibigay naman ito ng pagkakataon sa mga mag-aaral na makasama ang kanilang pamilya, higit lalo sa panahon ng tag-init kung saan madalas ginaganap ang family outing. Oo nga naman. Ayan. So, summer break yung ibabalik. So, pag binalik yung summer break, edi syempre, babalik ka na rin dun sa old school calendar. Arangkada Balita! Mga balitang alam mo kahit sa ng bansa. DWIZ Balita sa ibang bansa. Patuloy pong nadaragdagan ang bilang ng mga nasawi sa landslide dyan sa China. Ayon sa mga otoridad, umabot na ang death toll sa 34 katao habang 10 iba pa ang nananatiling nawawala. Patuloy naman sa paghahanap ang mahigit 1,000 rescuers, katuwang ang rescue dogs upang matunton ang iba pang nawawala o mga posibleng labi. Una nang sinabi ng Ministry of Emergency Management na 2 ang nakaligtas sa landslide at nagpapagaling na ito sa ospital. Arangkada Balita! Sa mundo ng palakasan, ang latest malalaman sa DWIZ Sports News. Inilabas na ng USA Basketball ang inisyal na 41 manlalaro na kandidato para sa Paris Olympics kung saan kabilang dito sina LeBron James, Stephen Curry at si Joel Embiid. Patuloy na madaragdagan ang nasabing listahan, posible rin itong mabawasan sa mga susunod na buwan. May isa sa pinal naman ang 12 manlalaro sa Mayo na katakot Paris sa July 27. Ito na ang latest, bagong-bago, fresh na fresh, DWIZ Showbiz News. Nako, eto, may malulungkot ba? Siyempre, maraming fans din to, ha? Maghihiwalay daw po muna ang real-life couple na sina Loisa Andalio. Ang ganda nitong si Loisa, no? At ang kamukha ni Drew na si Ronnie Alonte. Ang gwapo naman niya. Uy, magaling umarte yun, ha? Si Sir Ronnie, ha? Magaling na artist. Veterano naman kasi yun. Eto, medyo bata. Ang gwapo niya, oh. O, maganda rin si Loisa, no? Ito ang ibinunyag ng dalawa sa pagtatapos ng kanilang seryeng Pera-Perasong Pangarap. Bagay sila, no? Ayon sa tambalang Loini, Loini, gusto muna nilang gumawa ng separate projects para sa kanilang professional growth. Oo nga naman. Dapat naman talaga, hindi lang kayo masastuck sa, tingnan mo yung Katniel, di ba? Ayan na naman. Yung Katniel,
Diba? Sikat lang ang okay na. Sinabi ni Loisa na 7 taon na silang magka-love team at gusto rin nilang mag-grow. Tama, is naman yun, 7 taon. Para naman, alam nyo yung, kumbaga ma-discover mo pa yung potential mo na wala yung partner mo o yung iyong ka-love team. Ba't ba ako naggaganito bilang aktor? Oo nga eh. At gusto rin niyang mag-grow bilang aktor si Ronnie. Oo, silang dalawa. Pero yung Ronnie Alonte, medyo magaling ding umarte. May ano rin. Galing umarte. Sino? Oo. Di ba si Loisa yung unang jowa ni sino to yung gwapo? Joshua. Gwapo, Joshua Junicio. Hindi, si Joshua. Ano nga ba? Garcia. Ito naman, no? Gwapo nun eh, no? Ganda rin ng girlfriend. Anyway, nako, eto na nga. Punta naman tayo sa ating balitang viral. Naranasan nyo na bang maiwan sa ere? Parang ako hindi pa. Medyo. Oo, iwan ka. Ganito po ang naranasan ng isang call center agent nang mag-book siya sa isang ride-hailing app. Kwento ni Maria Marta Agalion, first time niyang mag-book sa ride-hailing app na yon, kung saan hindi pa siya nakakaangkas, ay biglang humarurot na paalis ang rider. Aba, may lakad ang rider o merong nararamdamang kakaiba. Suot pa ang helmet, baka green. Green, blue, ano pa yung isa? Oo, eto. Suot pa ang helmet, natawa. Nalagyan na pala siya ng helmet. Natawa at napasigaw na lang si Agalion para tawagin ang rider. Pero, eto naman, binalikan naman siya nito ng message niya sa app ang rider. Baka masyadong payat to, hindi naramdaman ni rider na wala siyang sakay. Ganun ba yun? Ayan po mga kaibigan, ang ating mga balita. Sumayin yung isang balitaan dito sa Arangkada Balita sa DWIZ at sa Aliw Channel 23. Sa pangalan po ng buong puwersa ng DWIZ, News and Information Centers at syempre ni Drew Nasino, ako po ang inyong lingkod, Judith Estrada Larino.